Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista ko Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's Kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back ang inyong online judge. Wala iba kundi Judge yan. Okay guys, as promised, July is full of tournaments. So July 1 to 8, first round ng Isabuhay 2025. July 9 to 12, first round naman ng Pedestal 4. Pero unfortunately, bracket A lang yung marireview natin doon kasi yung bracket B is hindi na-upload due to technical error. So, based naman yun sa post ng Motus mismo. So, sayang, kahit ako nanginayang ako. And syempre, hindi natin marireview. Mas, para sa akin, mas magaganda yung naging match up nung bracket B. Mayroong Negoji doon, may R-Zone, may Vinsane. 'Di ba, marami. So, feeling ko mas mabigat. Feeling ko lang naman. 'Di ba? Pero ayun, going back, eto na. So, July 13 onwards, Isabuhay 2013 naman ang re-review natin. At ito yung pinaka na late para sa akin kasi dapat dapat January. Naka-schedule tong Isabuhay 2013 ng January. Pero yun nga, na busy, tapos ang dami kong nasingit nung time na yon. Tapos ngayon, second half na ng taon, ngayon ko lang na-review to. Pero yun, tapusin natin to ngayong month ng July. Para sa mga susunod naman is wala na tayong problema, 'di ba? Pero tingnan natin. Waiting din ako sa quarters ng Motus kasi uploaded na yung Supremo at saka Jabo. So waiting ako sa bracket B. So malay mo after natin ma-review to, ma-review naman natin yung quarters ng Pedestal. Pero focus muna tayo sa Isabuhay 2013. Ito yung unang battle, Senior vs Batang Rebelde. Actually, marami nagre-request nito before na reviewin ko daw yung Senior vs Batang Rebelde, pero hindi ko siya ma-review that time kasi yun nga, nasa tournament siya. So sa mga nag-aantay, eto na. So, game. Tig-2 minuto. Unang bala Game. kay Batang Rebelde. O, pakinggan. Ilang buwan akong nabakante sa liga. Pero kahit ganon, hindi pa rin kinakalawang ang talas ng aking isipan at dila. At yun ay dahil nahasa na ako sa mga nakaraang laban ko sa Cavite hanggang sa mga veterano ng Maynila. Lahat ng laban ko, dikit. Sa sobrang init, halos mag-isa ako sa sarili kong mantika. Pero ngayong gabi, mukhang sa init lang ako ng bisay pagpapawisan. Kasi inilaban nyo ako sa mahina. Oo, mahina ka. Kasi puro pagpapatawa lang ang kaya mong gawin. Kaya kapag natupad yung sinabi ni Apok na magkaroon ng subtitles lahat ng battle sa liga natin at nakatanggap tayo ng pamimintas, isa ka sa mga magiging pangunahing salarin. Pero wala namang masama sa pagpapatawa at dyan ako nagmula kung tutusin. Ang kaso puro pagpapatawa lang ang kaya mong ilagay na effort sa rap battle sinyo. Mas tamad ka pa kay Juan. Kaya kung may taong sarap buhay, ikaw yung tipo ng MCing sa rap battle sinyo. Kasi walang hirap kang nakakatanggap ng pabuya kay Enigma sa tuwing may laban ka. Kapalit na mga basura at nakakatawa mong talata. Kaya para sa akin ay hindi ka isang tunay na makata. Dahil kung susuriin ay mas mababa, kapasapayasong inaarkila lang para magpatawa sa tuwing kaarawan ng mga bata. Rebelde kontra komedyante. Dun pa lang alam ko nang kaya kitang talunin kahit meron o walang practice. Lahat ng naka one-on-one ko knockout. Kaya tawagin mo kong knockout artist. At nasa tournament ka na.
Kaya hindi ito ang tamang oras upang ikaw ay mag-stand up comedian. Dahil matapos kang i-knockdown ang knockout artist na kaharap mo, dun ka lang dapat mag-stand up comedian. At sobrang hayok mo sa kasikatan kahit sino hahamunin mo. Ganon ka ka-oportunista. Kasi nung laban mo kay Rish, ang sabi mo kay Enigma, sa susunod, hindi na ako babattle pag ang kalabang ko hindi sikat. Puta, demanding ka pa? Pero para sabihin ko sa'yo, wala ka pang karapatang makalaban sikat. Kasi nasa ibaba ka pa lang at kailangan mo pang humakbang paakyat ng hagdan ni Ron Henley kung gusto mong makalaban sikat. Pero malamang hindi niya nakuha yung sinabi ko. At kapag sinubukan niyang intindihin, umabot ng siyam-siyam. Yung utak niya kasi walang bilang, parang kulangot ng langgam. Kaya kaya kitang saktan kahit ang mga berso ko'y hindi ko nalagyan ng pinaghalo-halong siyensya, matematika o agham. Lalagyan ko na lang ng almoranas yung magkabilang tenga mo gamit ang mga lirisismo kong maanghang. At hanggang nakikita pa kitang nakatayo ay di kita titigilan sa paghampas ng mga letra. Oo, di kilala ang pangalang Batang Rebelde pero hindi na mabilang ang mga napaslang ko sa gera. Kaya kahit magdododoble ingat ka pa sa pag-arangkada mo'y di ka makakaligtas sa hatid kong disgrasya. Sapagkat ang lahat ng entabladong natatapakan ko'y nagiging accident-prone area. Kaya ako ang pinakamalaking banta sa karir mo. Kaya sinyo, beware. Pag sinubukan mong pigilan ng opensa ko, ang pinsalang tatamuhin mo'y sobrang rare na parang injury ni Kevin Ware. Ganyan ako kabrutal. Patunay na ang husay nating dalawa'y di magkapantay. Kung may nilamang ka man sa akin, yun ay kumpiyansa lang. Pero kasi yung believe mo sa sarili mo'y walang humpay. Pero hindi mo yung kayang suportahan ng talento at talino. Kaya nagkamali ang Pampangas Finest na irepresenta ka bilang sinyo sa tournament ng isabuhay. Dapat inirepresenta ka na lang nila bilang S. Kasi hindi magiging inyo ang tagumpay. Tay, unang banat kay Sinyo. Okay. Technical na BR ang napanood natin. At umpisaan natin sa performance niya. Sa tingin ko, no doubt, maganda yung naging performance ni BR. Malinis, diba? Well prepared. Ayun eh. Actually, doon lang talaga iikot yon. Pero sa content, sa sulat mismo, doon magkakaroon ng doon magkakatalo. Kasi yun nga, yung writtens ni BR Forcinio is hindi siya ganoon ka effective. May mga angulo na direkta kay Sinyo, pero hindi natin masasabi na effective 'yon. 'Di ba? Hindi natin masasabi na tumama 'yon. Hindi natin masasabi na nalog si Sinyo doon, 'di ba? So, feeling ko kulang sa bigat, kulang sa effectivity, kulang sa mas okay na reference, kulang sa mas okay na setup para sa pinaka punchline, 'di ba? So marami akong nakitang kulang dun sa performance ni BR, pero shout out dun sa linis ng pagkaka-deliver niya. Round 1 ni Sinyo, game. Wala akong pakialam kahit wala ko sa aking sariling lugar. Paano mangangalawang yung dila mo? Napuno na yan ng tartar. Tapos sabi niya hindi daw siya mag-iinit kay Sinyo. Paano ka magmamantika mukha kang nagtotoyo? Hoy bata, di ba supot ka pa? Ipapatuli kita sa isang batang genyo sa paraang batakan habang kinokotongan ka ng buong bataan. Sigurado ba kayong bata yan? Nasaan ang bata yan? Kung walang katibayan, isasabit kita sa parola ng batanes habang sinasargo ka sa puwet ni Efren Bata Reyes. At wala akong pakialam kung isa kang batang nagrebelyon dahil katapat mo ngayon sundalo ng batalyon. Kaya Enigma, sino bang next? Cross out na tong batang to, literal na batang X. At itong isa buhay para lang tong tryouts. At least you try, but you're out. At para sa lahat ng galit sa generic, wag lang kasi kayong makinig sa gusto nyong pakinggan. Wag lang kayong tumingin sa gusto nyong tignan. Kaming mga komedyante, wag nyong minamaliit ang kakayahan. Hindi ka babawan ng paggamit ng generic jokes na sa kung paano mo lang iintindihin yan. Kaya sana iyon ang naiintindihan. Na yung 100,000, hindi nadadaan sa yung palad. Hindi ako tindero, tangina mo, kaya di kita pwedeng mapatawad. Batang rebelde,
Di ba, pag nag-30 ka na, batang rebelde ka pa rin. Pag nag-40 ka na, batang rebelde ka pa rin. Huwag mong sabihin pag nag-50 ka na, batang rebelde ka pa rin. Tangina, kailan ka ba magiging binatang rebelding hayop ka? Sa sobrang taba mo, kaya mo mag-threesome mag-isa. Total pan 2 tao naman yung katawan mo, dapat nag-2x2 ka na. Okay. Dapat iyon na yung naiintindihan. Alam kong di pa to ang araw ng sahod, pero ito na ang iyong katapusan. Kaya ikaw batang rebelde, sa akin wala naman kahit ako ang matalo. Ayos lang kahit hindi ako iboto ng hurado. Pero oras na mangyari yon, lahat ng lalabas sa B-side pagbabariling ko. Gago. Tsaka salamat nga, ay shoutouts nga pala para sa spotter ko tsaka yung namatay kong gym instructor. Shoutout sa SSS, Senior Supplement Store. Kaya pakyo ka batang rebelde. Nag-goatee ka batang ina mo. Dapat pangalan mo batang kambing. Mukha ka namang bading. Tangina, ayos ka, batang rebelde, no? Eh di hanggang ngayon, sumususo ka pa sa nanay mo. Maawa ka naman, tol. Yung suso ng nanay mo, yung utong naghugis ng katol. Time. Okay. Medyo magulo yung round 1 kasi may mga starter si Sinyo. Tapos hindi rin ganoon ka-epektibo yung mga binanat niya kay BR. Tapos may freestyle siya. Feeling ko may freestyle. Feeling ko nag-choke eh. Pero since may mga freestyle na nakasingit, hindi siya pwedeng i-count as choke. Pwede mong masabi na naramdaman mo na nag-freestyle. Which is, yun nga. Feeling ko nag-freestyle siya doon. Pero hindi pa rin natin sure. So, it's on me. Diba? It's on me. It's on kung sino yung nakikinig, kung sino yung nakanood, no? So, mahirap kasi round 1 ni BR malinis yun. Naitawid niya ng maayos, na-deliver niya ng maayos. So, no doubt. Pero nagkaroon lang ng problema sa sulat si BR kasi yung mga references at angulo niya is hindi ganun ka-bigat, hindi ganun ka-epektibo. Diba? So, direkta naman pero hindi siya ganun ka-explosive eh. Diba? So, yun. Round 1 ni Sinyo, may mga stutter. Same sila ng sulat na hindi ganun ka-epektibo. May mga wordplay sa bata. Okay yun, pero hatak eh. Hinahatak ng performance yung sulat. So, even maayos yung kung walang stutter si Sinyo dito, siguro possible makuha niya tong round 1. Pero, since may mga stutter siya, hinahatak. So, mahirap yung round 1. It's either BR or tabla yun eh. Pero sa tingin ko, pare sila ng pare sila ng energy doon, pare sila ng performance level doon, pare silang ineffective, 'di ba? Malinis yung isa naman tuloy-tuloy, pero sa content itself, 'di ba? Pare sila. Yung kay BR flat, yung kay Sinyo naman may medyo active yung crowd. So, kontrapelo. Pero sa tingin ko, I'll go with 7 points all. Feeling ko ito yung pinakamababang round. Feeling ko 1,000 plus vids na tayo. So I don't know, di ko na matandaan. Pero sa pagkakalam ko, 7 points all. Parang ngayon ko lang nabigay yun. So I don't know. Pero yun, round 2. Pasok tayo round 2. Batang rebelde. Yo. Sinyo, sa sobrang wak mo, lahat ng picture mo waki. Sa sobrang tanga mo nung nakaraang halalan, binoto mo si Wisely. Kasi ikaw yung bobong kaklase ni Balakid. Sa katunayan, hindi mo maintindihan yung tinuturo ng guru nyo kahit pinakamadaling lesson na. Kaya sa tuwing may exam kayo, isa lang lagi tinatama mo. Tapos bonus question pa. Pero hindi ko naman sinasabing matalino ako. Sa katunayan, alam kong marami dyang MCs na sa kakayahan ko'y masigit pa. Pero sinisigurado ko sa iyo, Sinyo, na hindi ka kabilang sa kanila. O nga pala, napanood ko yung laban mo kay Eldino. Mukha kang estudyanteng sinasapian at nagdidiliryo.
Ikaw pa mismo nagtatawag ng espiritu ng mga battle MCs na sasanib sa'yo? Baka gusto mong maalala kung sino-sino. Espiritu ni Japorms, espiritu ni Righteous One, at espiritu ni Ngongi. Bobo ka talaga, pipili ka lang ng espiritong sasanib sa'yo, ba't di pa yung espiritu ng katulad kong pogi? Huwag kayong tumawa, hindi yung joke. At ang buod na gusto kong maunawaan mo ay di ako takot kahit sinong battle MC pa ang pumasok sa katauhan mo. Di rin ako mangangamba kahit mismong kaluluwa pa ni Satanas ang papanig sa'yo. Dahil ngayong gabi ako'y isang exorcist. Bit-bit ang mga lirikong sagrado at boses kong banal na handang magpalaya sa masasamang espiritong sasanib sa'yo. Real talk, hindi ako natuwa sa ginawa mo nun. Isa kang nakakadiring payaso. Sobrang desperado mo na kasing tangkilikin kanila, kaya ginagamit mo kapansanan ng iba. Dapat nahipan ka ng masamang hangin nung ginaya mo yung kondisyon ni Ngongi at Righteous One para maranasan mo ang hirap na dinadanas nila. Kapag nangyari yon, ako ang unang buskador na lalapit sa iyo at walang awa kitang pagtatawanan. At sa harapan ng mga kabarkada mo'y walang sawa kitang tatadyakan. Itutulak ko yung wheelchair mo patungo sa tawiran ng EDSA at bibigyan ko ng pirma at 500 kung sino man ang mamang tsuper na makasagasa sa mukhang drug addict na gym instructor mong katawan. Pero kung gusto mong maiwasan ang kaparusahan na aking igagawad, ngayong gabi humingi ka kay Ngongi at Righteous One ng patawad. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng patawad. Thank you. Bakla! At dahil sirena ka, buong puwersa kong ihahambalos sa iyong ulo yung kanta ni Glock-9 na martilyo para mabigyan ng katuparan sa katuuhan mo yung kanta ni Sayad na Luz Tornilyo. Kala mo kaya mo na ako pag-isipan mo ulit? Praning! Kung aasa ka lang sa pagbabattle mo'y wala ka nang mararating. Dahil ang pinakamagandang performance mo bilang battle MC ay katumbas lang ng debate ni Joseph Estrada kay Alfredo Lim. At napansin na ba ng asawa mong may kamukha kang aktor? Hindi pa? Tol, ako napansin ko yon. Kasi kamukha niya si Brad Pitt. Brad Pitt ng dating doon. Alien? Alien! Kita mo, alien ka daw? Kaya alien na mukhang betlog ni Benten, ano yung pinagkakalat mo na kanang kamay mo si Looney na always nakangarat? Anong pakiramdam mo? Ikaw ang hari naming lahat? Pwes ngayong gabi, bababa ka na sa trono mo at automatic na ako ang papalit sa'yo. Tatak mo yan sa isipan mo. Kumbaga sa NBA, tawagin nyo akong Tayshan kasi ako ang prince ng ligang to. At hindi porkit sinabi kong ikaw ang hari at ako ang prince ay nangangahulugang ikaw na ang aking hintay. Wala yung kasunod na punchline at hindi ako galit, pinapaliwanag ko lang. Time. Time. Okay, round 2 ni BR, same. So, actually, nag-aantay ako ng sa both MCs naman, hindi naman kay BR lang. Nag-aantay ako ng ng isang linya na makapag-boost dun sa round na yon. So, I think 1 and 2 ni BR flat para sa akin. Although, nabubuhay yung crowd, pero sabi ko nga sa inyo, I'm not, hindi ako naghahanap kasi ng ng crowd reaction. It's on me palagi. So, even may crowd reaction dyan, pero ang dating sa akin is plain pa rin. Walang walang sa akin yun. So, minsan nire-reference ko lang yung nire-reference ko yung crowd na nag-react, something ganyan. Pero it's on me always. So, 1 and 2 ni BR, same performance level, same energy, same writtens, 'di ba? Same delivery. Identical talaga, 1 and 2 ni BR. So, round 2, Sinyo, tignan natin. Ang banal kay Sinyo. Sabi niya, espiritu niya na lang daw para gwapo. Gago, mas gugustuhin ko na yung espiritu ni Saito kesa sa'yo. Tapos binoto ko daw yung vote wisely. Pwede na rin. Ikaw, gago, yung binoto mo, yung Picos machine. Ako yung narebat. Dahil hindi ka na batang rebelde. Huwag ka ng feeling musmos, tangina mo kang putapete. Alam kong isip bata ka lang pero matuto kang umintindi. Na tanging rap skill mo na lang tangina mo ang natitirang inosente. Pero balita ko, idol mo si Balakid, halos gayahin mo na. Ako, aminadong gumagaya ng battle MC pero para magpatawa. Ikaw, gumagaya ka ng battle MC kasi gusto mong maging sila.
Punto. Tsaka hindi ka nakilala ng tao dahil magaling ka o kung ano. Kaya ka lang natandaan ng tao kasi lagi kang nasa tabi ni Rapido. Tapos nung laban yun ni Negatibo, ang dami niyang pinuputak. Finished product daw sinabi ni Balakid. Eh mas mukha kang finished product ni Crack. Huwag ganun kapatid. Alam kong may kantang alalay ng hari pero walang kantang alalay ni Balakid. Gusto nyo bang makita pag si Anigma naman ang na-corner? Ibubuko ko lahat ng pang-aabuso niya sa akin in no particular order. Oh, nung mga last battle ko, nagpapakita ako ng muscle. Pero yun ay sapilitan. Hindi ko yun kagustuhan. Si Anigma ang may kasalanan. Pinilit niya akong magbenta ng laman. Pero wala na tayong magagawa dyan. Ganyan talaga pag ang puhunan katawan. Yeah. Si Anigma din ang may kasalanan kung ba't natanggal ako sa bench. Gusto ko lang i-announce. Dahil mula nung isinali niya ako sa flip top, I lost 155 pounds. That's why I lost my fame. What a shame on my name. Hindi na tuloy ako makapag-gym sa no pain and no gain. Kasi real talk, napansin ko pag komedyante yung kalaban, laging nasa linya yung puro ka lang patawa eh. Puro ka lang patawa eh. Mga tanga, natural komedyante, alangan namang magpaiyak kami. Kasi napansin ko, ang dami mong, ay puta, meron kang nunal na buhay. Oh no. Pare, di na yan mamamatay. Kasi they don't die, they multiply. Oh. Multiply. Multiply gago. At hindi lang sa hanay ng 187 at blind rhyme ang kayang mag-triple time. Gusto nyo quadruple time? Yung tipong mapapailing kahit si Tech 9? Ang ina mo ha? Time! Quadruple time! Okay, so ayun yung tinutukoy ko kanina sa round 2 ni BR. So sabi ko kanina doon, nag-aantay ako ng ano ng isang linya, dalawang linya or ilan, quite ilan naman na magbo-boost doon sa ano sa round na yon. So 1 and 2 hindi ko nakita yun kay BR. So nakita ko yung hatol ko kay BR, nakita ko naman kay Sinyo. So rebuttals pa lang. Nakuha na ni Sinyo yung momentum, nakuha na ni Sinyo yung tenga ng tao. Nakuha na ni Sinyo yung mata ng tao na panoorin kailangan nyo akong panoorin, kailangan nyo akong pakinggan. So ganon. And then hindi naman tayo binigo ni Sinyo doon. And yes, effective. Para sa akin effective. Hindi naman siya ganoon kabigat, hindi naman siya ganoon kalakas, pero sobrang effective noon at para sa akin na overpower niya yung performance ni BR doon sa round na yon. So para sa akin bigyan ko to ng 8-7 na score. So hindi ko pa kayang bigyan si Sinyo dito ng 9 or 10. Hindi pa. Alam ko may mas malakas pa na Sinyo na lalabas, pero sa tingin ko I'll go with 8 for Sinyo. So 8-7 in favor of Sinyo. So malakas yung malakas yung naging opener ni Sinyo, kaya naging naging open yung crowd talaga, natanggapin lahat ng kung ano yung sasabihin niya. So yun lang, ganun lang talaga kasimple yung yung magiging judgment ko doon. So yun, 7-7 sa round 1, then 8-7 sa round 2. That's 15-14. 1 point ahead lang si Sinyo round 3. Sabi ni Looney, ang buhay ay utang at hulugan ng bayad. Tama siya sa aking palagay. Kaya't ang 3 rounds ng battle na to'y hulugan ko ng binabayaran ng utang na buhay mo sa may kapal. Kaya pagkatapos nito, isa ka na lang malamig na bangkay.
At bawal daw ang deadly weapon sa B-side. Pues pasensya na. Ito na ang pangalawang beses na nakalusot ako sa mga bantay. Pero sa pagkakataong to, wala akong dalang vice script, kundi ang talas ng isip na aking taglay kung saan ko inilagay ang mga bara kong pamatay. Dahil ang penmanship ko'y maihahalin tulad mo kay Kira. Sa kadahilan ng nagiging death note, lahat ng kwadernong nasusulatan ko ng linya. Heart attack ang inaabot ng kalaban sa oras na itara ko na sa dibdib nila ang matatalas kong rima. 3 beses ko na yung napatunayan sa one-on-one, testigo pa mismo si Enigma. At dahil binigay niya sa akin ang buong pangalan mong Sinyo Kagasan, yun ay nangangahulugan na ikaw ang pang-4 na biktima ko sa liga. Kasi para kang apprentice na inilaban sa master. Hindi ka marunong gumamit ng anggulo, kaya yung skills mo mas bagay sa cypher. Samantalang ako'y parang cameraman, dahil may malaking butas akong nasisilip kapag tinitigan ko na ang aking makakabatel. Kaya tawagin mo kong Kuya Kebs, kasi magaling akong kumuha ng magandang angle. Pero wala akong makitang magandang angle sa'yo. Kasi mukha kang titing pango. Nilinawin ko lang po, hindi si Nico kundi si Sinyo talaga yung dating tindero ng taho. Na ngayon ay vendor na daw ng kape, na laging may bagong pakulo. Puta, dami mong sideline. Baka mamaya makita kita nagtitinda ng Pampangas best tuyo. Pero seryoso, nakakatawang bumibenta ka pa rin sa masa kahit puro kayabangan, kasinungalingan at kahanginan lang ang kaya mong ilako. Kasi nung sinabi mong gym instructor ka ni Target, pero payat ka dahil yun ang requirement ng bench, halatang nagbubuhat ka nga ng sarili mong bangko. Kaya wala ka nang mauuto. Nilantad ko na ang baho mo, kaya wag ka nang umasang iboto ka pa nila. At kung pwede lang, wag mo nang itanggi pa na ang lyricismo mo'y para lang jingle ng politiko. Puro kasinungalingan na nga, mapanghipa. At wag mo nang itanggi pa na taga Maynila ang gusto mong makalaban ngayon. Pare, dismayado din ako. Sino ba dapat natin sisihin? Ayun siya, oh. Enigma, how dare you? Hindi mo na nga tinupad yung dream match niya. Pinagmukha mo pa akong janitor, walang yaka. Kasi isipin nyo, hindi nga ako taga Maynila, pero Maynila, lampaso akong taga Pampanga. Pero sinabi niya na sa akin ang dahilan kung bakit ayaw kanyang itapat sa taga Maynila. Tatapatin na kita, pare. Ayokong maging fake. Yung lyricismo mo daw kasi pang-probinsya lang, kaya di pwedeng itapat sa Manila rate. At oo, alam kong di ako taga Maynila. Naghahanap ka ng magandang laban, pues pagkatapos nating magsukatan ng kalibre, masasabi mo sa probinsya mo na nilampaso ka ng rebeldeng taga Cavite. Tapos tinitira mo yung balbas ko, pareho tayo, ako'y model din. Nagpalago ako ng balbas kasi ito yung requirement ng Vaseline. Thank you very much. Time. Okay. Wala, BR, medyo nakukulangan na kay BR dito. Consistency BR from round 1 to 3. Pero kulang yan. So 1 and 2 and 3 same. Wala akong wala na akong additional comment kasi I think nasabi ko na sa 1 and 2 yung mga gusto kong i-comment sa performance niya. 3 is identical pa rin eh. So yun lang. Sinyo. Unang paan natin Sinyo, pakinggan sa buhay tournament. Wala akong pakialam kung marunong ka o alam mo ang novelty, poetry, comedy. Kasi Ricardo ng estilo ko, di mo mahuhula ng secret recipe. At huwag ka nang mag-isip na lulusot sa akin ng multi. Ang isipin mong multi-reason. Kasi uuwi kang talunan. Walang kwenta yung wordplay mo sa akin, dadaling kita sa world of fun. Batang rebelde. Paano ka naging batang rebeldeng hayop ka? Dahil ayaw kang ihatid ng nanay mo sa eskwela, nagrebelde ka na. Dahil ayaw ka nang bilan ng bagong lunchbox ng nanay mo, nagrebelde ka na. Binigyan ka na nga ng lunchbox na may tumbler, nagrebelde ka pa. Nakdang puta. Tapos nung laban nila ni Saito, kumakapanlait sa pangalan ni Saito, kala niya yung pangalan niya ang ganda. Batang rebelde. Eh kahit magkaroon ako ng tutang galisin, di ko papangalanan ng batang rebelde, tanga. Kasi sabi niya kay Saito, ba't di na lang zombie? Ng puta, zombie? Ikaw ba't di na lang batang rugby? O kaya, Lil Rugby? O kung gusto mo para gangsta, Lil Rugby G? Kasi kung nasan si Balakid, lagi siyang nakadikit. Siya ang nagbigay ng inspirasyon kay Balakid na mag-rally ng naka-body fit.
Dapat pag nagrarally kayo, mag-shoutouts kayo sa flip top. Kasama ko si Balakid, nagrarally kami habang siya'y naka-flat-top. Kasi batang rebelde, wala akong pakialam kahit requirement pa yan ng Vaseline. Putang ina, yung goatee mo, sinashampoo mo rin? Tanga sa buhok yun. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Ang tanga-tanga mo talaga. Batang rebelde. Astig din pangalan mo no? Batang rebelde. Tanay dala, pang IMAX. 3D. Sabi nga ni JT, sa sobrang 3D, mahahawakan mo yung goatee. Batang rebelde, hindi ako yung tipo ng komedyanteng kaya mong malaro. Ako yung tipo ng komedyanteng kung tawagin ay sisinyo. Pero kung gusto mo makipaglaro, sige, makikipaglaro ako. Kung gusto mo mag-temple run ka sa abs ko, habang nakapako ka sa krus, lalagyan kita ng bombang di pwedeng ma-diffuse. Tapos yung umahabol sa likod mo si Bruce. Pero may good news. If you lose, pagsisisipain kita ng combat shoes. At yun palang bata ang literal na child abuse. Kasi wala ka nang magagawa. Ang magiging pamagat ng laban natin, si Sinyo at ang minaltrato niyang bata. At pag di ako nagpasanib, baka sabihin yung killjoy ako. Smaglas! Kailangan ko ang ilong mo. Gago. Ang sinasabi ni Looney talagang hindi totoo. Dahil di ako galing sa tamod niya. Galing ako sa tamod ng ama ko. Mabuhay si Edgardo! Faggot! Pag marami kang ginagawa, nakaka-faggot! Yo, flip. Okay. Ayun, yung sinasabi kong hinahanap ko sa round ni BR, nakita ko sa rounds 2 and 3 ni Sinyo. So ganun lang. Yung round 1 flat talaga parehas. Kaya tinabla ko 'yon. Hindi. Rounds 1, 2, 3 ni BR consistent. So wala namang naging problema sa performance. Nagkaroon naman ng malinis na pag-deliver, maayos na retense, kaso nga lang para sa akin kulang si CBR sa maayos na reference, maayos na angulo, yung direkta kay Sinyo, yung mas effective, dun nagkukulang si CBR. Then kay Sinyo naman, round 1 flat, sobra. Pagdating sa round 2, which is yun nga, yung may hinahanap ako sa performance ni BR, na rinig ko yon kay Sinyo. Then round 3 ni Sinyo, same. 2 and 3 ni Sinyo halos pagkaparehas. Yun naman yung identical. Although may mga freestyle katulad ng round 2 na may freestyle sa gitna. Sabi ko nga, it's on you kung paano mo tatanggapin yung mga ganong mga linya ni Sinyo. Kung tatanggapin mo ba siya or iisipan mo ba siya ng freestyle ba yun or hindi. So it's up to you. It's on you. Diba? Ako, parang tinake ko siya as a freestyle Pero hindi siya ganon ka halata. Kasi ang bilis na makapag-generate ni Sinyo na mga ganong klaseng linya tapos magkakatunog pa. So kahit na sabihin natin may kutob ka na freestyle yon, pasok pa rin yon. Kasi yun nga, parang na-deliver naman niya ng as retense. Then pagdating sa round 2, ayun, may mga rebuttals pa rin sa gitna, 'di ba? Tapos yun, yung comedy style, which is sobrang effective sa part na to. Kasi naging flat yung performance ni BR. So kailangan talaga ni Sinyo na makontra yon, and yung pagkakaroon ng mga jokes, entertainment na linya, isang malaking malaking factor yun para makuha niya yung battle na to. So yun, rounds 2 and 3 Sinyo yun. So that's 7, 8 and 8, 16, 23. Tama ba ako? So 23 to 21, up by 2 points lang. 7, 7 and 8, 7, 8, 7 sa rounds 2 and 3. Round 1 tabla, 2 and 3 Sinyo. So yun Sinyo. Flip top sa buhay tournament.
May isang tie at versus Batang Rebelde ang boto. May isang tie at 4 para kay Sinyo. Oh. Shoutouts pala sa kay Batalyon. Rooney, Sinyo versus Rebelde, sobrang lupit na battle. Round 1, nauna si Batang Rebelde. Sinubukan niyang i-expose yung style ni Sinyo. Pero nung round 1 ni Sinyo, nakabawi siya kasi mas malakas yung presence niya. Round 2, ganun ulit yung nangyari. Tinry ni Batang Rebelde gamitin yung estilo ni Sinyo, pero hindi naging masyadong effective. At naging mas malakas pa lalo yung round 2 ni Sinyo sa round 1 niya. So yung round 1, round 2 binibigay ko kay Sinyo. Round 3, medyo inconsistent yung banat ni Sinyo. Pero yung kay Batang Rebelde, may tumatak na linya, yung quotable, yung may nilang paso, yung Maynila, trip ko yun. So bibigay ko yung kay Batang Rebelde, 2-1 Sinyo. Unang decision ko dapat si Sinyo. Pero ginawa ko, tinanong ko kasi kung pwede mag-tie, pwede naman pala mag-tie. Kasi para sa akin yung material ni Batang Rebelde, siguro kung sa iba niya nagamit sa ibang kalaban, siguro ubra yun. Malakas, magaling yung ginawa ni Batang Rebelde. At napakalupit ng performance ni Sinyo. Lupit ang deliberation nila, boom karaka-raka. Yun, hip hop 22. Yun. Tay ako, tay. Malupit sila parehas para sa akin. Yun. UFO. Binoto ko Sinyo. Round 1 and 2, yung 3, medyo kasi, parang may mga stutter siya. Mas malakas, mas lumabas na mas malakas yung mga para ni Batang Rebelde sa round 3. Pero Sinyo ako sa round 1 and 2. Yun, effective kasi yung comedy na ginamit niya. Sinyo. Tsaka sa round 3 kasi ginamit niya yung ilong ni Smuggles. Natalo siya. Against ako sa mga komedyante. Ayoko talaga ng mga comedy na yan. Talagang bad trip di ba? Pero gusto ko si Sinyo. yung comedy niya may talino. Yan. Sinyo, galingan mo pa. Meron pa kasama pa ako. Binoto ko si Sinyo para may makalaban ako. Round 1, binigay ko kay Sinyo. Kasi yung yung tira ni Batang Rebelde, naibalik niya. Then hanggang sa round 2, ganun yung sistema. Tapos lumakas yung round 3 ni Batang Rebelde. Almost binigay ko yung tie. Kaya ang score ko, 2-1. Kasi tawag dito, dalawa kay Sinyo. Tapos tie. 2 tie pala. Dalawa tapos top na. Kaya binigay ko kay Sinyo. Sinyo, nice battle. Okay, so ayun lang. Wala tayong naging kaparehas, no? So siguro iba yung naging performance take. Performance paano ba? Basta siguro iba yung presence ng battle na yan nung live. 'Di ba? So marami naman tayong mga na-review na battle na na bago natin, especially sa buhay 2025, 'di ba? Sabi ko nga, napanood niyo naman na yun eh. So hindi ko na ulitin. So ayun. Yun lang. I think hindi ko na rin masyadong papabain pa yung review natin dito kasi I think nasabi ko naman na lahat yung mga gusto kong sabihin. So, nakapagtaka lang, wala tayong naging kaparehas na vote na 1 and 2. Hindi, 2 and 3 binigay natin kay Sinyo. So, yung 1 tinabla natin. Yung iba kasi is tinay buong, si Smuggles tay yung boto niya. Or yung iba namang judges is tinabla yung round 3. Tapos binigay kay Sinyo yung round 1. So, ganun eh. So, napansin ko naman yung mga starter ni Sinyo. So, baka sabihin nyo na nag-starter si Sinyo sa round 3. Bakit kay Sinyo ko pa rin binigay? So, yes, napansin ko naman yung may mga starter siya. Pero para sa akin kasi yung jokes, yung entertainment na dala niya is na-overcome pa rin eh. 'Di ba? Tinignan ko siya as less, no? Kumbaga, binawasan ko pa rin naman yun. Pero para sa akin, kahit bawasan ko yun, lamang pa rin si Sinyo eh, dun sa round 3, natapatan nila. So yun lang. So, Andy G vs Flipsy.1 up next, pero sa tingin ko bukas na yun. So, pahinga lang ako. Edit ko lang to, upload, as yun. Kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.